Okay. So, Happy New Year pa rin, ano? Siyempre, ados pa lang po tayo ngayon. And siyempre, yung mga handa natin, malamang nasa rep pa. At fresh na fresh pa yung naging pagdiriwang natin nung isang gabi ng tungang pagpasok ng New Year 2024. So, alam naman po natin, tulad ng nagawa natin na vlog, first thing ng 2024, nakapag-vlog po tayo, ng patungkol sa presensya, pag-ibig, pagmamahal at grasya ni Jesus sa atin. Okay. So ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung katotohanan. Okay? Katotohanan ng grace. Okay? Pag sinabi mong grace, ano po ba ang pumapasok sa isipan po ninyo? Ako isa lang po, unmerited favor. Unmerited. Kasi pag sinabi mong unmerited, ito yung katotohanan ng wala tayong ginawa, pero pinaburan tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. It's all about the cross. It's all about Jesus. Kaya, alam po ba ninyo, ako, hindi ko po, words cannot express my gratitude to Jesus. Kasi may mga bagay na hindi ko alam kung paano ko sasabihin, na hindi ako makaimbento ng word para sabihin ito. Ito yung gusto kong sabihin lang po. Araw-araw, mas lalo kong nakikilala yung biyaya ni Jesus. Ewan ko lang po kung nagagets niyo po, pero tignan po natin mabuti. Kasi ako, minsan po, dati, hindi ko pa siya ganun kagets. Opo, alam po na ligtas tayo sa biyaya. Pero yung mga revelation, hindi ko pa ganun kagets yung iba. No? Dahil ang revelation po kasi nagpa-progress yan as we live by day to day. Ang nakita ko po dito, habang nagkakaedad ka, lalo kang tumatagal sa grace ni Jesus, lalong nare-reveal sa iyo kung ano yung biyaya. Ako, ang revelation po sa akin, especially yung mga nagdaang araw, isa lang po, inalis na po tayo ni Jesus sa religion at natanggal na po sa akin yung religion. Ano po ba yung religion? Ito yung people are trying to make right with God. Yan ang religion. Ito yung people are trying to reach God. Yan po yung religion. So, ano pang religion? Pag-anib sa isang sekta, pagsanib sa isang grupo, yan, religion po yan. Natanggal na ako dyan. Okay. Ano po ba ang grace? Ayan naman po maganda. Ito ang maganda, po. Sana makontain ko yung word na gusto kong sabihin. Ang grace, unmerited favor, nabanggit ko na po kanina, a while ago sa pag-open natin sa vlog na ito. Unmerited favor siya na wala kang ginawa, pero ibinihis siya sa'yo dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Okay. So, wala kang ginawa. Grace is all about wala kang ginawa. Wala kang ginawa, tinanggap mo lang sa pamamagitan ng faith, ng pananampalataya sa anak ng Diyos na namatay para sa atin sa krus. The God of God, sa Lord Jesus Christ. So, nakita ko po dito yung katotohanan na habang, tumatagal tayo sa Christian faith, sa Christian living natin, inaalis talaga ni Jesus sa mata ko, yung religion. Ano ba yung religion? Ito nga yung mga bagay na alam mong pwede mong gawin na malulugod ang Diyos sa'yo dahil ginawa mo. Kumbaga ginagawa mo para malugod si Lord sa'yo. Natanggal na po sa akin yan. Sa totoo lang po, ang buhay ko po ngayon, it's all about the Savior. It's all about my Lord Jesus, the Lord Jesus who loves me very much. It's all about Him. Meron akong mga blessings. Nagpapasalamat ako. Binigay ni Jesus yan. Di ba? Kaya ang religion, ganito ang religion Sample lang ko po kayo. Meron po akong isang kilalang samahan, na naki-Bible study ako dati sa kanila, They love Jesus, they love the Lord, but makikita mo ganito sila Ayan, pag pinagpapala ka, matakot ka na, sabi nila. Kasi may kasunod daw na pangit. Tingnan po ninyo yan. Ginawa mo pang omen yung mga blessings ni Lord. Hindi po totoo yun. Bless ka ni Lord kasi mahal ka niya. Kasi loves ka niya. Kaya,
mag-iingat po kayo sa mga naririnig nyo. Hindi ko mo humahawak ng Biblia, tama ang sinasabi. Rightly dividing the scriptures means a lot. I mean, that's everything. Because if not, malilito ka. Hindi mo alam, ano ba yung dapat mong lakaran? Ano ba yung dapat mong tahakin na landas bilang Kristiyano? Ito ba ay tungkol sa pagpapagal mo? Ito ba ay tungkol sa sarili mong sikap para maabot ang langit, ang gloria ng kalangitan na si Jesus, ang hari? Hindi po ganun. Ang hari na si Jesus ay bumaba sa lupa para ibigay sa atin ang langit. Yan ang gospel. Kasi namatay siya para sa atin. Marami ako nakikita mga posts sa social media na parang puro pagpapalang hinahanap. Siyempre, puro pagpapala po. Hindi po masama ang pagpapala. Pero don't get me wrong ha. Meron pong mga tao, yung mga hindi mananampalataya, mga makamundo talaga, mga maka-worldly. Especially nakakalungkot po ngayon yung ibang institutional churches, puro pera-pera na lang talaga. Meron po talaga yan. Pero pag ikaw ay Kristiyano naman na alam mo naman na si Jesus lang kaligtasan mo tapos bless ka niya, don't be guilty about the blessing. Just be thankful. Kasi mahal ka niya. Kasi kaya ka niya bless. At tandaan mo to, He bless you para yung blessing na yan umandar din sa iba. Kasi naniniwala ako pag Kristiyano ka na, mapagbigay ka, generous ka. Matatanggal na yung kadamutan mo. Hindi mo ginawa yun. Kristiyano na ako, tatanggalin ko yung kadamutan ko. No. It's not you who will remove that. Ha? Only the Lord Jesus Christ can remove that. Kung ano may mga pangit na attitudes mo from the past, no, hindi ka pa Kristiyano, tinanggal na ni Jesus yon. Tandaan mo, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone, behold, all things become new. So, ang Bible po, pag nagsabi ang Bible, all things become new, paniwalaan mo. Kasi ang Bible, higit pa sa pakiramdam mo. Ang Bible, higit pa sa kung anong nararamdaman mo. Hindi ko naman na-feel eh. Alam niyo po ba, ito, kwento ko lang po, no? Doon din po sa church na sinasabi ko na inatenan namin dati na nakipag-Bible study kami. Teka, ilam akong kape. Meron po silang parang portion, no? Parang talent, parang ano lang, parang mga noontime show. Hindi, meron silang portion doon na bago ka umalis, iiyak lahat. Siyempre na-invite po kami doon. Ganito po, iyak tayo. Yan. Parang nagkatinginan kami ng mga kasama namin, nagtatawanan kami. Why they're doing this? Ako, wala nga sa grace yun. Iyak tayo. Tapos, yung iba maski hindi naiyak, pinilit umiyak para matapos na lang yung service nila. What is that? Come on, what is that? Tapos, meron pa yung early morning dawn na ako, hindi po masama yun kung talaga magigising ka na out of delight, that masaya ka ang magising, magpuri sa Panginoon. Pero meron po dito kasi, kailangan daw 3:30, nandoon na lahat, magpre-pray daw sila, mag-meeting sila. Yung iba inaantok pa, including yung pastor na nag-initiate ng inaantok pa. Ano ba yan? Mga bagay na hindi naman kailangan gawin. Tapos ito pa, may mentoring group. Ayan, galing po ako dyan. Nag-mentoring group, di ba? Tapos, isa kami sa 12. Alam mo naman ibig sabihin, no? Panginoon ko, hindi ako makapaniwalang ginawa ko yung mga yan. Tapos sa ganyan, kailangan nandoon ka, kailangan ganun ka. Pag may sinabi yung pastor, ganun ka. Di ba? Parang meron ka ng sinusunod na parang wala ka ng kalayaan. Oh, that's not Christianity, that's bondage, that's religion. Maniwala kayo sa akin. Di ba? Ganun po yun. Tapos tatawag-tawagan ka. Di ba? Inop na nga nung isang kasama ko yung cellphone, pinapuntahan pa siya ng pastor na yan. Para isama doon sa Baguio dati, naalala ko. So, ito po yung mga bagay na hindi naman po kailangan. Di ba? Tapos yung mentoring group, tapos merong pinatawag na, anong tawag dito? Yung parang cell group. Puro chismisan lang naman po nangyayari. Pinag-uusapan doon, buhay na may buhay. Maniwala po kayo sa akin. Malaking kalokohan po talaga. Kaya, ang biyaya ng Panginoon talaga masagana. Kaya kung hindi mo lalagariin sa puso mo, o sa isip mo, yung mga ganyan na bagay na madidisip ka. Akala mo Christianity yun. That's not Christianity. That's a religion. Again, grace is something na wala kang ginawa, ibinigay sa'yo kasi mahal ka niya. Naway ngayon, 2024, lalo nating maranasan si Jesus sa pamamagitan ng kanyang biyaya na tinapos sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya mag-subscribe ka na rito, check the notification bell,
click the notification bell, share this video, share Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.